Napatay si Laurent sa pamamagitan ng kutsilyo at hindi niya masyadong pinansin ang lalaking nasa harapan niya. Hindi siya pabaya at mukhang kalmado at mahinahon sa ibabaw, ngunit sa katunayan siya ay walang awa sa kanyang mga aksyon. Sa operasyong ito, kumilos din siya kasama ang 17 katao gaya ng dati. Alam din niya na may mga malupit na tao sa mga mersenaryo na maaaring imbitahan ng ibang puwersa. Gayunpaman, binaligtad pa rin niya ang sasakyan dito. Isang pinahusay na dayuhan na may power index na 9,500 puntos ang napatay sa isang suntok sa isang hand-to-hand encounter. Natatakot ako na hindi maraming tao ang maniniwala sa isang nakakatakot na bagay. Kahit na tumingin ka sa buong snowfield, walang figure na may higit sa isang kamay ang makakagawa nito. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Lulun ay dumausdos pababa sa kahabaan ng hiwa. Ang mga mukha ng buong patrol team ay nagbago ng husto, at sila ay biglang sumambulat ng malakas na aura at inatake si Zhang Yi. Sa oras na ito, labis na nasisiyahan si Zhang Yi sa epekto ng kutsilyo. Ang Hidden Dragon Armor ay lubos na nagpahusay sa aking lakas at bilis. Ang pakiramdam na ito na makakalaban sa malapitan ay talagang kahanga-hanga. At sa kakayahang sundan ang mga bakas ng lahat ng bagay, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa isang taong nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre. Ngayon, hayaan mo akong madama ang kagandahan ng baluti na ito. Si Zhang Yi, na agad na pumatay kay Lulun, ay nakatayo sa lugar na may dugo ang espada sa kanyang kamay, at malakas na hangarin na pumatay sa paligid niya. Ito ay ang nakatutuwang pagpatay ng mga saloobin ng 16 na tao sa pangkat ng patrol. Nilingon sila ni Zhang Yi. Sa larangan ng kanyang paningin, biglang bumagal ang takbo ng mga taong ito. Pinitik ni Zhang Yi ang kanyang pulso, at isang nagngangalit na itim na apoy ang sumunog mula sa ilalim ng kanyang baluti, na nakakabit sa kanyang nakatagong dragon armor at mahab. Sa oras na ito, para siyang mga ngaso na nagmumula sa impyerno, puno ng kawalan ng pag-asa. Mula sa hitsurang ito, walang makakapagpalagay na siya si Zhang Yi. Dahil itinago ni Zhang Yi ang kapangyarihan ng walang laman sa itim na apoy. Kasabay ng paraan ng kanyang pakikipaglaban, iisipin na lang ng mga tao na isa itong makapangyarihang suntukan alien na kayang kontrolin ang apoy. Simulan na natin ang eksperimento. Dahan-dahang naglakad si Zhang Yi patungo sa mabangis at baluktot na mukha. Sa sobrang galit nila ay gusto ng lahat na patayin kaagad si Zhang Yi. Ngunit sa larangan ng pangitain ni Zhang Yi, para silang dahan-dahang namimilipit na mga insekto. Hinawakan ni Zhang Yi ang isang kutsilyo sa isang kamay at kaswal na naglakad pasulong. Sa paningin ng iba, biglang nawala ang kanyang figura. Bang! Isang itim na apoy ang bumangon mula sa lupa na parang pader. Hindi man lang umimik ang dalawang estranghero, at nilamon sila ng apoy sa unang kontak. Ang lumalamon na epekto ng kapangyarihan ng kawalan ay katulad ng nasusunog na epekto ng apoy, at ito ay talagang isang magandang pagbabalakayo. Ang pagiging epektibo ng labanan ng mga sundalong monghe ay napakataas, at ang kanilang pananampalataya ang pinakamalakas, kaya kahit anong uri ng mga kalaban ang makaharap nila, hindi sila maaaring umatras. Sinigaw nila ang pangalan ni Bodha at gustong ilagay si Zhang Yi sa paglilitis. Dapat isa kang demonyo mula sa Demon Kingdom, gusto kitang patayin. Ang mga dayuhan ng pangkat ng patrol ay may napakataas na katangian ng labanan. Kahit nagalit sila, mabilis silang nakaporma sa harap at likod. Maraming mga master ng suntukan ang sumugod sa harapan, na sinundan ng iba't ibang mga estranghero na naglabas ng mga pantulong na kakayahan at pangmatagalang kakayahan sa pag. Gayunpaman, ang agwat sa mga antas ay nakatadhana sa lahat ng kanilang mga aksyon na maging tulad ng mga biro. Noong naghahanda si Zhang Yi na kumilos, hinarangan niya sina Yang Xinxin at Lukeran ang lahat ng signal sa paligid. Kaya ito, nagagawa niya lahat ng gusto niya. Ang mga taong ito ay ang mga target lamang para sa kanya upang subukan ang kanyang espada. Ang apoy sa buong kalangitan ay parang tsunami na walang katapusan na pinakawalan mula sa katawan ni Zhang Yi. Para siyang isang malaking black hole, at ang malakas na kapangyarihan ay mabilis na nanaig sa lahat ng nasa harapan niya. Nang makita ang itim na butas sa likod niya ay napasigaw ang mga taong iyon sa takot. Ang demonyo mula sa Demon Kingdom. Ang demonyo mula sa Demon Kingdom ay ipinanganak. Pumunta kaagad sa Sangjia Temple at hilingin sa Burial Master na kumilos. Naisip ni Zhang Yi na sa hindi kalayuan, nililinis ng Burial Master ang mga rebelde. Bahagya siyang umiti at binilisan ang lakad. Masyadong simple ang laban na ito.
Sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng depensa ay walang kabuluhan. Ang kapangyarihan ng Void ay nakakabit sa mahabang kutsilyo na gawa sa Edelman metal, na madaling maputol sa kanilang mga ordinaryong uniforme ng labanan. Sa 17 tao, nagpaputok lamang si Zhang Yi ng 10 espada. Wala pang 10 segundo, wala ng kumpletong katawan sa lupa. Inipon ni Zhang Yi ang apoy sa paligid niya at hinigop ang mga ito sa kawalan. Nakasuot siya ng Black Hidden Dragon Armor at may hawak na matalim na talim, parang demonyong Diyos na lumalabas sa impyerno. Siya ay lubos na nasisiyahan sa mga resulta ng tagumpay na ito. Sayang naman at masyadong mahina ang lakas nila. Natatakot ako na kailangan kong maghanap ng mga alien na ka-level ng Epsilon para makipag-away sa isa't isa para malaman ang totoong level ng close combat ko. Mahinang sabi ni Zhang Yi. Gamit ang isang alon ng kutsilyo, ang mga bangkay ng lahat ay ganap na sinunog hanggang sa abo upang maiwasan ang mga kagamitan sa pagsubaybay na mailagay sa kanila at mag-iwan ng kanilang sariling impormasyon. Pagkatapos ay sumakay si Zhang Yi sa kotse, pinaandar ang kotse at umalis. Pagkapasok niya sa kotse, inalis ni Zhang Yi ang kanyang tactical goggles at tumambad ang kanyang ulo. Tuwang-tuwang sinabi ni Fatixu, "Boss, ang cool mo ngayon lang. Ito ang unang pagkakataon na nakita kitang nakikipaglaban sa isang tao gamit ang kutsilyo." Nag-thumbs up din si Uncle Yu at sinabing, "Dati ay hindi ka mahilig makipag-away sa iba sa malapitang labanan. Ngunit 2.5 taon ng pagsasanay ay nagbigay pa rin sa iyo ng first class na antas ng malapitang labanan." Sumulyap si Zhang Yi kay Liang Yu sa tabi niya, kung ikukumpara sa mga tunay na master, malayo pa rin siya. Matapat na sinabi ni Liang Yu, "Natatakot akong mahihirapan kang maabutan ako sa iyong mga kakayahan. Kung tutuusin, ang martial arts ay nangangailangan ng talento." Sanay na si Zhang Yi sa sinabi ni Liang Yu, kaya hindi niya ito sineryoso. "It doesn't matter. I didn't intend to become a suntukan master. Kung hindi, matutulad ako sa iyo, nawawala ang mga braso't binti pagkatapos ng laban. Masyadong miserable yon." Sa kabutihang palad, ang teknolohiyang medical ngayon ay advanced at may mga medical na dayuhan na maaaring gamutin ito. Kung hindi, ito ay magiging kapansanan sa lalong madaling panahon o huli. Huminga ng malalim si Liang Yu para kumalma. Gayunpaman, ang iyong kasalukuyang lakas ay maaaring ituring na isang first-class martial arts master. Si Zhang Yi ay walang talentong kinilala ni Liang Yu sa martial arts. Gayunpaman, ang mga pangunahing kondisyon ni Zhang Yi ay talagang maganda. Ang dalawahang kakayahan ng oras at espasyo ay nagpapahintulot sa kanya na mahulaan ang mga pagkakataon ng kalaban at kumilos muna. Ang pagpapala ng mga superpower ni Zukier, kasama ng isang pares ng Hidden Dragon Armor, ay bumubuo sa agwat ng pisikal na lakas sa pagitan niya at ng mga pinahusay na dayuhan. Kasama ng makapangyarihang Void Power Enchantment, hindi siya matatalo sa karamihan ng mga dayuhan sa parehong antas sa larangan ng suntukan. Siyempre, kapag nakatagpo ng mga halimaw tulad ni Li Qianggong o Liang Yu na kapareho ng level, mas mabuting umiwas si Zhang Yi. Gayunpaman, si Zhang Yi ngayon ay matatawag na halimaw sa daigdig ng dayuhan. Kaunti lang ang maaaring maging katulad niya, ito man ay opensa, depensa, suntukan o range combat, na walang masyadong kapintasan. Sa isang tunggalian sa pagitan ng mga eksperto, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang iyong mga lakas, ngunit ang mga pagkukulang ng iyong kalaban. Ang isang maliit na pagkukulang ay maaaring nakamamatay sa isang top-notch duel. Kung mas malawak ang kakayahan ni Zhang Yi, mas ligtas siya. Sa pagharap sa mga sundalong monghe na nakaharang sa kalsada, pinangunahan ni Zhang Yi at tiyak na pinatay sila. Lahat ng nasa ibaba ng Epsilon ay langgam. Ngayon, para sa kanya, ang mga makapangyarihang sundalong monghe na ito ay hindi makalaban. Imposibleng ganap na mabura ang mga bakas. Kung walang mga tao, tiyak na malalaman ito ng pamilya Yashelangtai at Sangjia Temple. Pagdating ng panahon, tiyak na mahahanap si Zhang Yi at ang kanyang grupo. Ngunit walang pakialam si Zhang Yi. Isa siyang mersenaryong inupahan ng pamilya Paji at nagkaroon ng masamang relasyon sa pamilyang Yashelangtai. Kung ito ay masyadong low-key, hindi ito magiging pare-pareho sa kanilang pagkakakilanlan. Naipakita na niya ang selyo ng pamilya Podge, ngunit walang pakialam ang mga monghe at sundalong ito. Sa halip, kinuha nila ang pumatay. Ito ay nagpapakita na ang relasyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay nasa parehong antas.
Matapos patayin ang mga tao, dahan-dahang naglakad si Zhang Yi patungo sa urban area ng pamilya ni Paji. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Sala City, ang core ng Southwest Region. Ito ay isang manyebe na lungsod na nakatayo sa isang talampas. Sa malayo, nakita nila ang libu-libong surf na nagtatrabaho sa ilalim ng mga pader ng lungsod ng yelo at niebe. Kung tutuusin, ang mga supply sa talampas ay hindi kasing dami ng nasa kapatagan. Dito, tanging yelo at niebe ang pinakamaraming mapagkukunan. Kaya ang pamilyang kanluran ay gumagamit ng yelo at niebe para itayo ang kanilang mga pader ng lungsod. Lungsod ng Sala, mayroong isang lungsod sa loob ng lungsod, at bawat isa sa malalaking pamilyang kanluranin ay may sariling teritoryo. Ang mga serf ay nakasuot ng cotton coat at nagtrabaho ng husto sa umaalulong na malamig na hangin. Ang isang malaking pinakintab na snow brick ay tumitimbang ng 12 ng tonelada na nangangailangan ng daan-daang tao na gumamit ng iba't ibang paraan upang buhatin ito. Malapit sa mga taong ito ay ang mga tagapangasiwa ng pamilyang Podge na may hawak na mga submachine gun at latigo, sumisigaw at nagmumura ng malakas na humihiling sa mga serf na magtrabaho ng mas mahirap. Mga tamad kayong mga baboy. Magsipag kayo para sa akin, kung hindi, itatapon ko kayo sa umuusok na kaldero ngayong gabi. Malakas na sigaw ng isang mukhang mabangis na supervisor na may kasamang masayahin at mapagmataas na panunuya sa kanyang mga labi. Pagkarating ni Zhang Yi at ng iba pa rito, agad nilang tinanong ang intelligence system na suriin ang sitwasyon sa malapit. Nakita kong lahat ng mga serf ay mukhang manhid at nakabalot ng makapal na cotton jacket. Marami sa kanila ang may namumuong frostbite sa likod ng kanilang mga kamay at mukha. Sa ilalim ng pader ng lungsod, isang walang katapusang flagpole ang itinayo na may mga kahoy na patpat, na may mga kulay abong bandila na nakasabit dito. Ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ito ay hindi isang bandila, ngunit ang mga tao na isa-isang binibit. Hindi ko alam kung buhay ba siya o patay, pero kung nabitin siya sa ganoong kalupit na kapaligiran, maliban na lang kung estranghero siya, dapat ay patay na siya. Hindi nagulat si Zhang Yi sa tagpong ito. Ang tatlong pangunahing base sa Tianhai City ay dating ganito. Kaya lang, pagkatapos niyang kontrolin ang Tianhai City, binawasan niya ang maraming tao, upang ang Tianhai City ay mayroon na ngayong sapat na supply, at karamihan sa mga nakaligtas ay hindi na kailangang mamatay sa gutom. Diretso ang pagmamaneho ni Zhang Yi sa teritoryo ng pamilya Paji. Di nagtagal ay natuklasan sila ng mga pribadong sundalo ng pamilya Podge at agad na lumapit upang pigilan sila ng mga baril ng maingat. Sandali lang, sino ka? Nang walang sinasabi, ipinakita muna ni Zhang Yi ang electronic seal na ibinigay sa kanya ni Paji Kelsang. Nang makita ng mga bisita ang selyo, lahat sila ay lumuhod ng may paggalang sa harap ng sasakyan ni Zhang Yi. Mga mararangal na panauhin mula sa malayo, malugod kang tinatanggap ng pamilyang Podge. Lubos na iginagalang ni Paji Jesang si Zhang Yi at itinuring siyang pag-asa ng pamilya Paji. Siyempre, hindi siya magkakamali sa gayong mga walang kwentang bagay. Ang selyo na ibinigay niya kay Zhang Yi ay ang pinakamataas na antas ng selyo. Ang pagkakita sa selyo ay parang nakita siya ng personal. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi sa kanila, hayaan ang ulo ng pamilya Paji na puntahan ako. Yumuko ang kapitan ng pribadong sundalo at hindi naglakas loob na tumingala sa mukha ni Zhang Yi. Maingat niyang sinabi, ang aming pinuno ng angkan ay pumunta sa Sangjia Temple para sa isang pulong. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Malapit nang dumating ang ating punong katiwala. Tumango si Zhang Yi, binati siya ni Paji Jesang tungkol sa bagay na ito. Habang papalapit ang Chuanzhao Dharma Assembly, ilang malalaking pamilya ang kailangang pumunta kamakailan sa Sangjia Temple para sa mga pulong. Tinawag sila ng pinuno ng pamilyang Yashelangtai na dumalo sa pulong sa pangalan ng tripa ng Sangjia Monastery. Sa katunayan, hayagang at patago niyang binubugbog ang mga ito. Lihim na napangiti si Zhang Yi sa kanyang puso. Pinatay ko ang mga monghe na sundalo ng Sangjia Temple pagdating ko. I wonder kung magdudulot ba ito ng gulo kay Paji Jesang. Gayunpaman, kayang lutasin ni Paji Jesang ang problemang ito, kung hindi siya magiging kwalipikadong anyayahan si Zhang Yi. Hindi nagtagal, si Loeb, ang punong mayordomo ng pamilyang Podge, ay dumating kay Zhang Yi. Siya ay nakasuot ng magagarang damit, nasa huling bahagi ng kanyang kabataan, may mapupungay na mga mata, at sinusundan ng isang grupo ng mga pambihirang pribadong sundalo. Nang makita niya si Zhang Yi, agad niyang itinaas ang kanyang damit at lumuhod.
Welcome our distinguished guests. Inabot siya ni Zhang Yi mula sa malayo, sige, bumangon ka na. Ang ibang mga pribadong sundalo ay hindi alam ang pagkakakilanlan ni Zhang Yi, ngunit nang makita kung gaano kagalang si Loeb kay Zhang Yi, hindi nila maiwasang tumingin kay Zhang Yi nang may higit na paggalang. Tumayo si Loeb, ipinaliwanag ang dahilan ng pagkawala ni Paji Kelsang, at pagkatapos ay hiniling si Zhang Yi at ang iba pa na pumunta sa looban ng bahay ni Paji upang magpahinga. Tumango si Zhang Yi, ayos lang. Napapaligiran ng motorcade ni Loeb, si Zhang Yi at ang iba pa ay nagmaneho papunta sa teritoryo ng pamilyang Podge. Matapos makapasok sa lungsod, nakita ni Zhang Yi at ng iba pa ang isang mas engranding eksena sa paggawa. Lumalabas na ang pader ng lungsod na ito ay hindi lamang isa, ngunit may 3 palapag sa loob at 3 palapag sa labas. Ito ay itinayo ng mahigpit. Ang ilang mga serf ay naghuhukay ng mga ice brick, ang ilan ay may dalang kahoy at bato, at ang malaking dami ng mga sandata sa pagtatanggol ng lungsod ay dinala at inilagay sa pader ng yelo. Napuno ng malakas na amoy ng pulbura ang hangin, na para bang naghahanda silang lumaban sa isang malaking labanan. Ito ay talagang isang bagyo na malapit nang dumating. Bahagyang umiti si Zhang Yi. Ngunit ang mga ito ay walang gaanong pakinabang kapag nakaharap sa mataas na antas ng mga dayuhan. Ang mga paghahandang ito ay walang kabuluhan kung pipiliin ng Undertaker na atakihin ang pamilyang Podge. Kumunot ang noo ni Uncle Yu at sinabing, "This is just for peace of mind." After all, wala na silang ibang paraan. Kung wala silang gagawin, lalo lang silang magpapanik. Bahagyang umiti si Zhang Yi, ang mga aksyon lang nila ang nagpapaalala sa akin ng nakaraan. Lahat ay hindi napigilang tumawa nang marinig nila ito. Masyadong pamilyar ang eksenang ito. Ginawa rin nila ang gayong mga paghahanda noong sila ay nasa kanlungan pa na nakaharap sa pagkubkob ng mga puwersang kanluranin sa Tianhai City. Ang kotse ay nagmaneho patungo sa pangunahing lugar ng bahay ni Podge. Habang papasok ka sa loob, mas kahanga-hanga ang mga larawan ng lahat ng nabubuhay na nilalang na ipinapakita. Ang harap ay ang lugar ng pagtatrabaho at ang likod ay ang kampo. Alam din nila kung paano gumamit ng yelo at nyebe para magtayo ng kanlungan. Ang malalaking bahay ng nyebe ay kayang tumanggap ng daan-daang tao. Ito ay isang countermeasure para sa sentralisadong pagpainit. Gayunpaman, ang mga hemispherical snow house na ito ay nakatayo ng makapal sa snowfield, tulad ng isang puting libingan. Ibinaba ng ilang pribadong sundalo ang 2 troso, kinuha ang nagyelo na katawan mula sa itaas, at pagkatapos ay inihagis ang ulo sa kalderong nakabaon ng malalim sa nyebe nang hindi man lang nag-abala sa paghugot ng mga damit. Lalong walang gulo ang mga katabi. Hindi man lang sila nag-abalang magpakulo ng tubig kaya binuhusan muna nila ito ng mainit na mantika. Malabo na narinig ni Zhang Yi ang isang boses na nagmumula sa kanya. "Soul Juice, ibuhos mo eh." Napakapamilyar ng lahat, tulad ng orihinal na lungsod ng Tianhai. Lahat ng bagay sa Sara City ay pamilyar kay Zhang Yi. Hindi niya maiwasang isipin na kung hindi pa nakapatay ng napakaraming tao noon si Yuan Kongye, malamang na ang Tianhai City ay may populasyon na 200,000 hanggang 300,000 katao ngayon. Marahil ang sitwasyon ay kapareho ng sa Sara City sa oras na ito, hindi mas mahusay. Si Zhang Yi ay walang pag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit, ngunit ang kakaunting mapagkukunan ay tiyak na magdudulot ng brutal na pagpatay sa iba pang puwersa. Higit pa rito, ito ay isang talampas na natatakpan ng nyebe, na mismo ay kulang sa mga supply. Sinulyapan lang ito ni Liang Yu at ng iba pa at tumalikod. Bagamat ayaw nilang makita ang eksenang ito, wala silang magawa. Kapag kulang ang pagkain, isisilang ang isang malaimpyernong eksena. Tinanong ni Liang Yu si Zhang Yi daw, mawawala ang hindi pangkaraniwang bagay na ito sa hinaharap, tama ba? Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, kapag maliit ang populasyon at hindi kakaunti ang mga supply, unti-unting bababa ang hindi pangkaraniwang bagay na ito. Kung mawawala ba ito depende sa kalooban ng Diyos. Ibinaling ni Zhang Yi ang kanyang ulo, ngunit sa kanyang peripheral vision, nakita niya ang ilang mas madugong eksena. Biglang itinuro ni Fatixu ang bintana na tuwang-tuwa, pinapatay nila ang mga tupa. Patayin ang tupa. Nang marinig ito, maraming mga tao ang may hindi maipaliwanag na ngiti sa kanilang mga labi. Mukhang nasasabik si Fatixu na may ngiti. Ang aming pamilya ay nagtitinda noon ng karne ng tupa. Ang mga matatandang kambing ay isinabit ng ganito, pagkatapos ay binalatan, dinuguan at pagkatapos ay hiniwa-hiwa.
Inilibot ni Zhang Yi ang kanyang mga mata kay Fatixu. Tingnan mong mabuti. Tingnan mo ng mabuti. Tupa ba yan? Mayroong isang layer ng hamog na nagyelo sa bintana ng kotse sa labas na ginagawang mahirap na makita ng mali. Gayunpaman, hanggat ginagamit ang built-in na intelligent system ng kotse, ang malayong eksena ay maaaring i-zoom in at makita ng malinaw. Ibinaba ni Fatixu ang game console pagkatapos marinig ito at nag-zoom in para makita ang screen. Matapos ang isang maikling panahon ng pagkalito, ang kanyang mukha ay biglang namutla at siya ay nahulog sa sofa na may sigaw ng "fuck." Iyon tao iyon. Anong kaguluhan to? First time mo ba siyang makita? Mahinang sabi ni Zhang Yi. Halos mapaiyak si Fatixu sa takot. Bagaman may nakita akong malupit na bagay, masyadong nakakatakot ang ginawa nila. Nakita niya ang mga pribadong sundalo na binibitin ang ilang tao, pagkatapos ay maingat na binabalatan ang balat, inilabas ang mga laman loob, at inilagay ang mga ito sa mga metal plate. Sa oras na ito, siyang Xingxin ay nagsagawa ng science popularization para sa kanila. Sa Tantric Buddhism, mayroong isang sinaunang tradisyon ng sakripisyo. Ang pinakamagandang sakripisyo mula noong sinaunang panahon ay ang mga tao pa rin. Ang pagsasanay na ito ay ipinagbawal maraming taon na ang nakalilipas, ngunit sa palagay ko mayroon pa ring mga tagasunod ng tantric na pribado itong nagsasagawa. Ngayon lang, mas naging matuwid ang ganitong klaseng sakripisyo. Naalala ni Zhang Yi ang snow worship sect at sinabing may kabalintunaan, ang mga sakuna ay nagpapadali para sa relihiyon na umunlad. Wala ng snow worshipping sect sa Tenhai City. Ngunit sa buong kaharian ng Huaxu, hindi mabilang na mga tao ang naniniwala sa ibang mga relihiyon dahil hindi sila nakakaramdam ng ligtas. At kung gaano karaming mga tao ang kinuha ang pagkakataong ito upang bumuo ng kanilang sariling mga puwersa. Sa kabutihang palad, ang 5 pangunahing rehiyon ay may medyo malakas na puwersa upang sugpuin ang mga ito, kaya ang mga kakaibang relihiyon na ito ay hindi pinapayagang umunlad. Ngunit para sa Southwest Region, walang magagawa. Ang kanilang pundasyon ay Tantra. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Zhang Yi at ang iba pa, sa pangunguna ni Loeb, sa gitnang bahagi ng bahay ni Paji. Ito ay isang napakalaking at matayog na patio, hindi, maaari pa nga itong tawaging isang palace complex. Ang lugar nito ay hindi bababa sa anumang base sa Tenhai City. Mula sa hitsura, makikita mo na ang mga puting dingding na binuhusan ng gatas, ay nakabuo ng isang makapal na layer ng yelo. Isa itong napakalumang gusali. Ang mga taon ng pagtatayo at pagsasama-sama ay naging mas malaki at mas malaki. Mula sa napakalayo, si Zhang Yi at ang iba pa ay tila nakakaamoy ng isang espesyal na pabango. Iyan ang hininga ng oras. Ang pamilya Paji ay may kasaysayan ng libu-libong taon, at ang gusaling ito ay mayroon ding kasaysayan ng 1,000 taon. Bumukas ang pinto ng bahay ni Paji, at sa magkabilang gilid ng malawak na kalsada, daan-daang kababaihang matingkad ang pananamit ay yumuko ng may paggalang upang salubungin ang pagdating ni Zhang Yi at iba pa. May pulang carpet na makapal ng palad sa gitna ng kalsada na daan-daang metro ang haba. Ang pulang karpet ay binuburan ng gintong pulbos, at ang magkabilang gilid ng kalsada ay natatakpan ng mga hiyas na may iba't ibang kulay. Sa isang sulyap, ang loob ng bahay ni Podge ay napakaganda, pinalamutyan ng mga ilaw at makukulay na ilaw, parang isang pantasyang paraiso. Pagtingin muli sa labas, para itong eksena ng Ice Hell. Hindi napigilan ni Zhang Yi na bumulong, sa paanan ng Lingshan Mountain ay ang Corpse Forest. Ito ay katulad ng sinasabi sa mga alamat ng Budista. Sa mga balikat ni Zhang Yi nakahiga si Huahua na kinulayan ng dilaw. Sumunod si Fatixu at ang iba pa sa likuran niya, tinitingnan ang lahat ng nasa harapan nila na parabang mga taga-bukid silang pumapasok sa lungsod. Hindi naman sa hindi pa nila nakikita ang mundo, sadyang ang kasaganaan na nakita nila sa anumang maunlad na lugar ay hindi kasing unlad dito. Ito ay lumiliko na ang mga bulaklak ay dapat na itakda sa pamamagitan ng berdeng dahon. Dahil sa hirap na hirap ang pamumuhay ng mga ordinaryong tao sa labas kaya iniisip ng mga tao na ang buhay ng mga matataas na gusali na ito sa timog kanlurang rehiyon ay napakarangal. Nasa unahan si Butler Loeb, matamang nililibang si Zhang Yi. Mga mahal na panauhin, naghanda kami ng lugar para makapagpahinga ka. Nakahanda na rin ang pagkain at mainit na tubig. Hindi ko alam kung gusto mo bang kumain muna, magpahinga muna, o maligo ng mainit na mainit.
Tumingin si Zhang Yi kay Loeb at nagtanong, gaano katagal bago bumalik ang iyong family master? Walang magawang umiti si Loeb at sinabing, matagal ang bawat pagpupulong dahil marami tayong rules dito. Kaya maaaring matagal bago makabalik. Kung may maantala tayo, maaaring tumagal ang pulong hanggang hating gabi. Pasado hating gabi na ngayon at makulimlim ang kalangitan. Si Zhang Yi at ang iba pa ay naglakbay ng higit sa 2 oras at talagang gustong magpahinga. Pagkatapos ng lahat, ang pag-upo sa isang kotse ay palaging ginagawang medyo hindi komportable ang mga tao. Saglit na nag-isip si Zhang Yi at sinabing, hindi na ako kakain. Maaari mo muna kaming dalhin sa isang pahingahan. Oh, nga pala, masarap ding maligo ng mainit. Bagamat ang mga damit na isinusuot nila ay may mahusay na malamig na epekto, hindi sila makaramdam ng sobrang lamig sa napakababang temperatura na -100 degrees. Ngunit sino ang makatiis sa isang magandang mainit na paliguan? Agad na dinala ni Loeb ang ilang tao sa looban sa likod at nag-ayos ng isang malaking silid para sa bawat isa sa kanila. Bagamat mukhang snowy local style sa labas, sa loob ng kwarto, walang kulang sa mga modernong pasilidad. Hindi ko alam kung ito ang kanilang orihinal na buhay, o kung si Paji Jesang ay natatakot na si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi makibagay dito, kaya sadyang inihanda niya ang mga taong tulad nito. Ngunit pagkatapos na makapasok sa bahay ni Podge, ang bawat pag-aayos na ginawa ni Loeb ay nasa lugar, kaya imposibleng makahanap ng anumang mali. Ang pinaka-nakapangingilabot na bagay ay ang bawat silid ay may sariling banyo. Ano? Hindi ba normal na operasyon ang magkaroon ng banyo sa silid? Kaya, isang 50 square meter na banyo na may hiwalay na pool, normal ba ito? Sinundan ni Loeb si Zhang Yi at ang iba pa na may hitsura ng pambobola sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay mga panauhin na espesyal na iniutos ng kanyang amo na maglingkod ng may pinakamahusay na kagandahang loob. Si Zhang Yi ay lubos na nasisiyahan sa lahat ng bagay dito. Gayunpaman, nag-isip siya sandali at sinabi pa rin, bawiin ang isang bahay, kailangan lang natin ng 3 bahay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Fatih Xu at Uncle Yu, si Ezi at Ding ay nakatira sa isang kwarto. Nakatira ako sa gitna at kayong dalawa ay nakatira sa katabi kong bahay. Pagkatapos ng lahat, hindi nila ito teritoryo, kaya mas mahusay na magkaroon ng isa't isa. Si Fatih Xu at Uncle Yu ay natural na walang pagtutol. Kaya't ang mga bagay ay naayos ng maayos. Dahil alam niyang si Zhang Yi at ang iba pa ay nagplanong maligo, tinawag ni Loeb ang 12 ng bata at magagandang dalaga para pagsilbihan si Zhang Yi at iba pa. Dagdag pa rito, tinanong niya si Liang Yu ng buong pag-isip, Miss, kailangan mo ba ng anumang espesyal na serbisyo dito? Ang mga lalaki sa aming pamilya Paji ay pawang malalakas at makapangyarihang lalaki. Biglang namula ang mukha ni Liang Yu at galit na sumimangot, hindi na kailangan. Nagulat si Loeb sa reaksyon ni Liang Yu. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang malaking bagay sa lupain ng niebe. Sa mga maharlika, ang mga lalaki at babae ay may medyo mayamang karanasan sa buhay. May hindi maintindihang ngiti sa mga labi ni Zhang Yi, at kumaway siya sa kanya, hindi namin kailangan ng ganitong uri ng serbisyo, salamat sa iyong kabaitan. Si Uncle Yu at Fatih Xu ay medyo handa pa rin gumawa ng hakbang. Pagkatapos ng lahat, walang maraming pagkakataon na maging master by. Gayunpaman, nagsalita na si Zhang Yi, kaya sumuko na lang sila. Hindi naman sa mayabang si Zhang Yi, magaling siya. It's just that as a new arrival, you have to be careful about everything, not to mention that the local woman Zhang Yi really doesn't like her. It is always easy for people to go from being frugal to extravagant, but it is difficult to go from extravagant to frugal. Every day at home, I see a bunch of beauties, both big and small, and ordinary fans really look down on them. Soon, Loeb arranged for someone to start putting in hot water. What flows out of the pipe is not water, but steaming milk. Zhang Yi was the first to call out Muyan, and then pushed her into Liang Yu's room next door. He was the only one in the room. Zhang Yi twisted his neck and then began to take off his clothes and prepare to take a bath. In the steaming milk bath, Zhang Yifeng entered an instrument to detect whether it contained elements harmful to the body. Once abnormal elements appear, the instrument will alarm immediately. Matapos kumpirmahin ang kaligtasan, naglakad si Zhang Yi sa pool. Kahit na may malaking jacuzzi sa bahay, mas maliit pa rin ito kaysa sa isang ito. Nakahiga si Zhang Yi sa bathtub, naramdaman ang mainit na gatas na bumabalot sa kanya,
napaka-komportable sa buong katawan. Kinusot niya ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang isip ay gumagala sa labas ng mundo. Palihim siyang nagkukwenta sa kanyang puso at pinag-iisipan ang susunod na plano ng aksyon. Una sa lahat, dapat nating alamin kung talagang umiiral ang tinatawag na Demon Kingdom sa ilalim ng Snowy Mountains. Ito ay madaling malaman. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng pagkakataon at lumabas. Sa kanyang kakayahan, maaari siyang ganap na manatiling hindi napapansin at walang sinuman sa buong Southwest Region ang makakadetect sa kanya. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Zhang Yi ang tunog ng sobrang banayad na mga yabag na nagmumula sa labas ng pinto. May kakaibang kumislap sa kanyang mga mata at napatingin siya doon. Dahan-dahang binuksan ang pinto. Naalala ni Zhang Yi na isinara niya ang pinto mula sa loob, ngunit nakabukas pa rin ang pinto. Napukaw nito ang pagbabantay ni Zhang Yi, at ang kakayahan ng lahat ng bagay na sumunod ay naisaaktibo. Pagkatapos ay nakita niya ang isang babae na naglalakad papasok sa bahay at maingat na isinara ang pinto gamit ang kanyang backhand. Isang magandang babae iyon, iba sa magagandang maid na nakita niya noon. Bagamat nakasuot din siya ng mga tradisyonal na kasuotang etniko ng Snowy Land, mas maganda ang kanyang mga damit at mas kaakit-akit ang kanyang hitsura. Ang balat tulad ng yelo at nyebe ay bihira sa mga lugar na may nyebe. Ang kanyang taas na figura ay halos 1.75 metro. Nang hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Zhang Yi, para siyang international supermodel. Sino ka? Tanong ni Zhang Yi sa tila tamad na tono. Ang babae ay nakatayo ng 2 metro sa harap ng Zhang Yi Pon, tumingin sa kanya na may malalaking tubig na mga mata, at pagkatapos ay tumango ng may paggalang. Mahal na panauhin, narito ako upang pagsilbihan ka sa iyong paliguan. Inikot ni Zhang Yi ang kanyang mga talukap at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinuan. Bagamat tinanggihan lang niya ang kabaitan ni Loeb, ang isang matalinong tulad ni Loeb ay hindi gagawa ng katangahan. Iniwan niya ang pinakamahusay kay Zhang Yi ng mag-isa dahil si Zhang Yi ay halatang pinuno ng grupo. Ngunit sa oras na ito, mayroon bang katulad na kaayusan sa susunod na silid? Hindi ito alam ni Zhang Yi. Bago pa makapagsalita si Zhang Yi, inabot ng babae at hinubad ang kanyang damit sa harap ni Zhang Yi. Madaling i-on-buton ang damit niya, parang ilang buttons lang ang nabuksan niya, tapos nahulog lahat ng damit niya sa lupa. Inilalantad ang kanyang halos perpektong figura. Si Zhang Yi ay hindi isang malaswang tao, siya ay isang normal na tao. Maging siya ay hindi rin maiwasang mapalingon sandali sa magandang katawan na nasa harapan niya. Iyan ang pagpapahalaga sa kagandahan. Ang katawan na ito ay kasing ganda ng isang diyosa sa isang oil painting na nagpapakita na si Paji Jesang ay naglagay ng maraming pag-isip sa pag-aliw kay Zhang Yi. Gayunpaman, hindi na tinag si Zhang Yi. Hindi dahil sa mayabang si Zhang Yi, kundi dahil hindi pa niya tuluyang binitawan ang kanyang bantay sa oras na ito. Kung gayon ang anumang pagkain na madaling pumapasok sa kanyang bibig ay magiging lason bilang default. Ang mas maganda ang babae, mas malaki ang toxicity. Kaya't sa pagharap sa babaeng lumapit sa kanyang pintuan, naramdaman niya ang matinding pagbabantay sa kanyang puso. Pakiusap, alagaan kita at maligo. Sabi ng babae, itinaas ang kanyang ulo na may matingkad na ngiti at saka naglakad patungo sa paliguan. May bakas ng pagiging mapaglaro sa mga labi ni Zhang Yi, ngunit sinabi niya sa malamig na tono, hindi na kailangan. Nanlamig ang mga hakbang ng babae sa kinatatayuan, na para bang hindi niya inaasahan na matatanggihan siya. Hindi ba ako maganda? Malungkot niyang tiningnan si Zhang Yi, na parang nanginilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sumimangot si Zhang Yi, halatang naiinip. Hindi ako interesado sa'yo. Lumabas ka. Medyo harsh na ang tono niya. Medyo nanigas ang katawan ng babae. Tahimik niyang dinampot ang mga damit sa lupa, isinuot, at pagkatapos ay umalis sa silid ni Zhang Yi. Tumingin si Zhang Yi sa kanyang likod. For some reason, naramdaman niyang medyo kakaiba ang figure ng babaeng ito. Ito ay isang hindi maipaliwanag na amoy, at hindi maintindihan ni Zhang Yi kung saan nanggaling ang kakaibang pakiramdam na ito. Ngunit kapag wala na siya, walang mang-istorbo kay Zhang Yi na maligo. Pagkaalis ng babae, nakahinga ng maluwag si Zhang Yi. Ang pagsusumikap na makipaglaro sa akin ng honey trap ay talagang minamaliit ako, Zhang Yi. Pinipigilan ang init sa kanyang puso. Ipinikit ni Zhang Yi ang kanyang mga mata at komportableng ninamnam ang init na hatid ng paliguan ng gatas.
Ngunit ilang saglit lang ay biglang may sumigaw mula sa labas na bumasag sa katahimikan. Ang mga hiyawan sa labas ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ito ang patsyo ng isang kilalang panauhin, at sa kasalukuyan ay si Zhang Yi lamang at ang kanyang partido ang nakatira dito. Kaya naman, anumang mangyari ay maaakit agad ang atensyon ng pamilya Podge. Sumimangot si Zhang Yi, mabilis na tumayo, nagbanlaw ng kanyang katawan ng tubig, at pagkatapos ay nagsuot ng kanyang damit. Napakasimple ng kanyang mga damit, maliban sa kanyang underwear, na isang close-fitting black battle suit, na sinusundan ng isang hidden dragon armor, at isang combat uniform na ginamit bilang disguise sa labas ng armor. Hindi ito mukhang bulky kapag isinuot sa katawan. Kung tutuusin, sa ganitong malamig na panahon, normal na magsuot ng 2 dagdag na patong ng damit. Hindi nagtagal ay lumabas si Zhang Yi. Sa oras na ito, si Liang Yu ay nasa bakuran na. Ngunit si Uncle Yu at Fatih Xu ay dumating ng huli. Sa sandaling lumabas siya, nakita ni Zhang Yi ang sitwasyon sa bakuran. Isang katawan ang nakahandusay sa gilid nito, nag-iwan ng malaking pool ng dugo sa lupa, at ang kanyang katawan ay halatang walang buhay. Ilang katulong ang tumingin sa bangkay na may takot sa mga mukha, at hindi man lang naglakas loob na lapitan ito. Nang makita ni Zhang Yi ang bangkay, nagulat siya. Dahil ang namatay ay walang iba kundi ang magandang babae na gusto lang pumasok sa kwarto at hintayin si Zhang Yi na maligo. Ngunit sa oras na ito, nahiwa ang kanyang lalamunan, at ang malalaking mansa ng dugo na may halong puting niebe ay naging pulang smoothie sa lupa. Tila isang madugong plum blossom na namumulaklak sa niebe, lalo na nakakaantig. Sumimangot si Zhang Yi at walang sinabi. Kung may sumulpot man sa bakuran ngayon, madarama niya ito. Pero hindi niya napansin na may ibang sumulpot, ibig sabihin 2 lang ang posibilidad. Una, ang taong gumawa ng pagpatay ay may kakayahan na itago ang kanyang aura at maiwasan ang pagtuklas ng mind realm ni Zhang Yi. Pangalawa, nasa bakuran ang lalaking gumawa ng pagpatay, at siya ay isang taong pinagkakatiwalaan ng magandang babae. Sa ganitong paraan lamang niya mapapapatay ang magandang babae sa pinakamaikling panahon nang hindi nagdudulot ng anumang kaguluhan. Hindi umimik si Zhang Yi, at nagkatinginan sina Fatih Xu at Uncle Yu, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ngunit ang mga katulong ng pamilya Paji ay lihim na tumingin kay Zhang Yi at iba pa na may kahina-hinalang mga mata. Si Zhang Yi ay hindi nagmamadali. Kung ito ay isang laro na nakatutok sa kanya, ito ay medyo katawa-tawa. Hindi nagtagal, dumating dito si Loeb kasama ang kanyang mga tao. Nang makita niya ang babae sa lupa ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ngunit ang una niyang ginawa ay lumapit at sumaludo kay Zhang Yi. Dear guests, I'm really sorry for disturbing you. Please don't take it to heart. Pagkasabi noon ay agad niyang kinuha ang bangkay at saka naglinis ng bakuran. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, pinadala mo ba ang babaeng ito? Medyo nagulat si Loeb nang marinig niya ito. May hindi pagkakaunawaan ba kayo? Medyo kakaiba ang ekspresyon niya, at pati ang mga pribadong sundalo sa paligid niya ay kakaiba ang itsura. Sumimangot si Zhang Yi at Ninishan, kagagaling lang niya sa kwarto ko at gusto niya akong tulungang maligo. Sinasabi mo ba na hindi siya ang taong inayos mong pumunta dito? Kailangang linawin ang mga bagay. Si Zhang Yi ay hindi natatakot sa pamilya Paji, ngunit hindi na kailangang umalis sa mga salungatan. Ibinuka ni Loeb ang kanyang bibig, paano ito posible? Siya ang ika-27 asawa ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, hindi na muli itong makontrol ni Zhang Yi. Hinawakan niya ang kanyang ilong at sinabing, mapagbigay talaga si Paji Jesang. Ang paghiling sa kanyang munting asawa na lumapit at maligo kasama si Zhang Yi ay tiyak na isang magandang bagay. Nagmamadaling sinabi ni Loeb, tiyak na mayroong hindi pagkakaunawaan dito. Ano man ang dahilan, ang lahat ay kailangang maghintay hanggang sa bumalik ang aking Panginoon. Mangyaring huwag isapuso ito. Yumuko siya at sumaludo, at pagkatapos ay mabilis na may nagdala sa katawan. Isa lamang siyang 27 taong gulang na babae. Kahit na siya ay may ilang katayuan, siya ay walang iba kundi ang laruan ni Paji Jesang. Maraming kababaihan ang nawalan ng pabor sa harem, at mas mataas lang sila ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tagapaglingkod. Ngunit sa pagkakataong ito, kinailangan itong ipaliwanag ni Loeb kay Paji Jesang. Dahil ang ika-27 ginang sa silid na ito ay bagong paborito ni Paji Jesang kamakailan. Pero kahit ganoon, naiintindihan pa rin ni Loeb ang kahalagahan.
Bagamat hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Zhang Yi, naiintindihan niya kung gaano karangal na igalang siya gaya ko, gaya ng sinabi ni Paji Jesang. Sa makatuwid, ibinasura niya ang bagay na yon nang walang ginagawa kay Zhang Yi, o kahit na magsalita ng masakit na salita. Nataranta lamang si Zhang Yi, ngunit hindi niya sinasadyang naisip ang kakaibang hitsura ng babae nang pumasok ito sa kanyang silid, at hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi komportable. Palagi kong nararamdaman na nasangkot ako sa ilang mga bagay na nakakagambala pagdating pa lamang sa Sala City. Sabi ni Uncle Yu, anong nangyayari? Ngayon lang ba siya pumunta sa kwarto mo? Ang mga mata ni Uncle Yu ay puno ng pagdududa at kalabuan. Ang kahulugan na iyon ay malinaw na isang hitsura na naiintindihan ng lahat ng tao. Napatingin si Zhang Yi kay Liang Yu. Sa oras na ito, si Muyan ay nakakapit sa kanyang anino, na nangangahulugang naroon ang lahat. Sinabi ni Zhang Yi, huwag kang magsalita ng walang kapararakan, kilala mo ako. Kung talagang may ginawa ako, kailangan kitang makilala sa loob ng hindi bababa sa 2 oras. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa babaeng ito. Pero bakit siya namatay bigla, at bakit dito siya namatay? Puno ng pagdududa ang mukha ni Liang Yu. Umiling si Zhang Yi, sino ang nakakaalam? Sa sandaling ito, ang boses ni Yang Xingxin ay nagmula sa channel ng komunikasyon. Kuya, wala ka bang napansing kakaiba? Sa kakayahan mo, kung may nangyaring pagpatay sa ganoong kalayuan, dapat may nararamdaman ka. Umiling si Zhang Yi, gayunpaman, sa katunayan, wala akong napansin. Sa oras na ito, nag-upload si Yang Xingxin ng ilang larawan sa channel ng komunikasyon. Ito ay pagkamatay ng isang babae. Napagmasdan ko ang kanyang katawan. Ang nakamamatay na sugat ay nasa kanyang leg, at ang kanyang lalamunan ay nalaslas ng isang matulis na bagay. Ang sugat ay napakaliit, at hindi ito kasya sa mga ordinaryong sandata. Ngunit hindi mo ba napansin ang mga bagay na naiwan sa lupa? Pagkatapos mag-zoom in sa larawan, nakita ng lahat ang isang matalim na hairpin sa mga mansa ng dugo. Dahil nakalubog ito sa dugo at biglang nangyari ang bagay, hindi man lang ito napansin ni Zhang Yi. Parang kanya itong hairpin. Sabi ni Zhang Yi. Bahagyang sinabi ni Yang Xingxin, kaya sa tingin ko siya ay malamang na magpakamatay. Tanging sa paggawa nito ay hindi mo ito mapapansin. Lalong naguluhan si Zhang Yi. Pero bakit siya nagpakamatay? Ano ang dahilan? Dahil lang ba sa tinanggihan ko siya ay natamaan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili at ayaw na niyang mabuhay? Posible ba ito? Maluwag na sinabi ni Yang Xingxin, marahil pumunta siya rito na may misyon. May humiling sa kanya na pagsilbihan ka, ngunit tumanggi ka. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang mamatay. Umiti si Zhang Yi at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Bakit? Kasalanan ko ba? Siyempre wala kang kasalanan kuya. It's just that there must be something interesting hidden behind this matter. Ang munting asawa ni Paji Jesang ang nagkusa na pumunta rito para italaga ang sarili sa iyo, ngunit pagkatapos ay nagpakamatay pagkatapos ng kabiguan. Kahit anong tingin mo dito, may nakatagong sabuatan. Sinuri ito ni Yang Xingxin ng mahinahon.